96.7 Destiny Radio. Saya lang! .7 Destiny Radio! Hello sa mga nakikinig po sa atin dyan. Magandang hapon na pala. Nag-loading utak ko. Nag-buffering dun sa magandang. Hello po. Hello Ma'am Flores Sarmiento. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Dito po sa 96.7 Destiny Radio. At ngayon na naman, may bago na naman tayong kwento. May bago na naman tayong confessions na babasahin. Yan, galing naman ito sa mga happy story to actually eh. Mamaya papadramahin lang natin ng kaunti. Binabati ko nga pala si Ira. Si Ira ay may sakit daw. Yan, sana magumaling ng iyong back pain. Yan. Yan, dahil sa ekonomiya ng Pilipinas, talaga nagsisumikap ang mga tao kaya nagkaka-back pain. Pero syempre tayo ngayon sa mga nakikinig po sa atin dyan sa radio, sa online, Zeno Radio po ay maraming salamat po muli at sana po ay ma-enjoy nyo ang ating programang Confessions with Kuya Carl. Yan. Ngayon naman, ito kasi, dati kasi yung mga from time to time, most of the time, ang ating pinag-uusapan ay very heavy, very emotional, very bugso ng damdamin. At ngayon naman, parang para maiba naman, para magkaroon naman ng parang talagang moment tayo para sumaya. Bibigyan ko kayo ng napakagandang story na nakinig ko. So, sa mga nakikinig po sa atin dyan, na talagang gustong sumakses sa buhay. Yan, kung makikinig nyo po yung kung makikita nyo po yung ating caption sa ating Facebook Live. Live na live po kami sa DZDG Destiny Radio. Again, DZDG Destiny Radio. Pwede po kayong maki-jamming with us dito sa ating live comment section. Yan, ang ating pong title for today ay Sumakses Rin sa Wakas. Yan! Ano kaya yun? Nanalo kaya sa loto yun? Pero syempre, ang ganda. Nabasa ko na siya kanina and I want to share it with you guys. Yan. Welcome po, DJ Carl. Na-miss ko po kayo. Ay, thank you naman, Ma'am Flores Sarmiento. Yan, nakakatuwa naman. Naku, Ma'am Flores Sarmiento, sana may nakakamiss din sa aking mga dyan eh. In time, darating din niya mga yan. Kaya katulad nga nung talagang nakakatuwa na nabigyan niya ng meaning na ano ba to? Yung success kasi ay depende di ba sa tao, sa mga kadestiny po nating nakikinig dyan. Ang success po ay depende po sa atin kung ano po ang definition natin ng success. And hindi lagi ito yung mga magagarbong bagay, hindi lagi ito yung mga kakaibang mga yung malaking pera, hindi po ito katulad ng mga ganun. Ito po ay depende po sa atin at sa kaligayahan natin at sa pagiging satisfied natin. Yun po ang success. At kaya po sa mga nakikinig po sa atin dyan, babahagian ko yung sa mga nabubulag ng mga material na bagay. Although material din naman yung pag-uusapan natin mamaya, yung nabubulag ng mga material na bagay, yung malalaking bagay, yung mga natin, ambisyon. Wala namang masama doon na magkaroon ng mga ganun, ng sobrang laking pera, financial stability, mga ganyan. Wala namang masama doon, pero papakitaan ko kayo na sometimes we have to look at the small things and look at it as if it were the success that we're looking for. Yan, dito sa ating storya for today. Sana magustuhan nyo ang ating kwento. Nandiyan na, kasama po natin ang ating bahaging technical na si Zihan Roy Paraiso. Yan. Na nakaramdam na ng paraiso kanina kasi sumahod na. Yan. Pero syempre, July 1 ngayon. Ay my God, malapit ng birthday ko. Yan. Birth month. Yes, birth month natin ngayon. Pero syempre, sa mga nabubulag po ng mga iba't ibang nakikita nyo sa social media, bibigyan ko po kayo ng isang storya na magpaparamdam sa iyo na ang mga hindi lang naman malaking bagay ang mararamdaman natin para ang makukuha natin para maramdaman nating successful tayo. Kaya kung ready na kayo sa ating kwento for today, here is Confessions with Kuya Carl. Ngayon po ay babahagian po namin kayo ng kwento kung saan pwede nyo ring basahin kasama ko dito sa ating Facebook Live. Makikita nyo rin po. Pwede nyo rin pong basahin with me.
At ang title po ng ating kwento for today ay napakaganda. Napaubo ako, sorry. Ang title po natin for today is Sumakses Rin sa Wakas. So the story starts, sabi niya dito sa kanya, galing to sa Off My Chest subreddit. Sabi niya dito, I 27-year-old female and my boyfriend 27-year-old male. Sabi niya dito, live-in kami currently and we just recently bought a TV. Sobrang excited namin dahil first time namin makabili ng TV na may Netflix, Disney, YouTube at etc. Nag-avail agad ako ng promo ng Disney Plus. Sobrang sulit kasi for 1 year, 4 devices and 4K resolution. Habang nagbabrowse ako, nakita ko yung series na High Potential or detective series kasi siya. Yan. Sobrang nahook ako sa trailer kaya yun ang pinakauna naming pinanood. Nag-order kami ng food kasi pagod na din for the whole day. Habang nanonood at kumakain, bigla na lang tumingin yung partner ko sa akin at sinabing, "Grabe, Beb. Sobrang saya ko. Ang ganda ng TV tapos kumakain tayo sa kama. May aircon tayo, dati clip fan lang ko at komportable tayo parang kailan lang. Naglalatag lang tayo sa sahiga ng manipis na kutsyon. Pero ngayon may kama na tayo at makapal na kutsyon. I love you, Beb." Sabay kiss sa kamay ko. And that hit me hard. Oo nga. Ang dami nang nagbago at totoong mas komportable na kami ngayon. Ang sarap at sobrang ganda pala sa pakiramdam na magbalik tanaw sa mga paghihirap mo noon tapos makikita mo na sumakses ka na din na sa buhay adulting kahit papaano. At yan po ang kwento nating sumakses rin sa wakas. Basahin natin yung comment section. Sabi niya dito, "Congrats OP, kami din nung nagsimula pa lang bumukod ang higaan namin pinapatong-patong na kumot. Ngayon may bahay at sasakyan na kaming sarili. Love Arn." Kakatuwa, sabi, wow, nakaka-inspire naman po kayo. Praying po na maging ganyan din po kami. Congrats po. Congrats, sabi niya dito, next upgrade nyo po from kutsyon to spring bed. Thank you and ang mga likod nyo. Wow, di ba? Sabi pa dito ng isang user, so happy for you, OP, and your partner. Napaka-wholesome ng kwento. Ramdam ko yung kaligayahan nyo. Here's to more success and wins in life. Hindi ko alam kung nare-realize ito mga ka-Destiny, pero yung mga ganitong bagay, ito ang mga pinakamasasayang pakiramdam na mararamdaman mo sa buhay mo. Yung makakapag-reflect ka na tipong parang dati naglalatag lang kayo ng kumot, ng kutsyon na manipis. Ngayon, meron na kayong may kama na kayo. Ngayon, branded na yung kama nyo, memory foam pa. Pero syempre mga ka-Destiny, hindi ko alam kasi blinded tayo ng kaligayahan natin sa mga material na bagay. Pero syempre, sa totoong buhay naman, pag looking back to our past, hindi ko alam kung lahat kayo na-experience to kasi personally na-experience ko to yung tipong kasi bumukod ako. And sa pagbukod kong yan, ay parang talagang doon mo marirealize na parang ganun pala mabuhay mag-isa, ganun pala magsulo sa buhay, ganun pala ang buhay natin. Especially before tutulungan ng mga tao and marirealize mo recently, okay, may ganito na kami. Tipong dati nga naka-clip fan lang din ako kaya ang baba ng kuryente ko dahil ako'y naka-clip fan lang din tapos masaya na ako doon kasi solo naman ako sa bahay Recently, may electric fan na ako. Ang sayang maramdaman niya. And to do it with your partner. To reflect on the life that you would have been dreaming of. Sa totoo lang.
mapapaisip ka yung mga pinapangarap mong gawin dati, nagagawa mo na ngayon. Tinatamasa mo na ngayon. At sa mga ka-destiny po natin dyan na parang hindi pa kontento sa kung anong meron sila, always remember, kung ikaw naman yung nagsisikap, time will come na, at lalo na pag maayos ang iyong pag-manage ng pera, time will come that you will have the opportunity to enjoy the life that you have been dreaming of. Hanggang ngayon, may pangarap pa rin ako. Actually, mga Destiny. Hindi ko alam kung common to sa lahat. Pero lagi itong sinasabi pag tinanong ako, ano yung pangarap mo? Ang lagi kong sinasagot ay makapag-grocery nang hindi ko tinitingnan yung presyo ng mga bilihin. Makapag-grocery na kahit anong gusto kong kunin ay pwede kong kunin. Yun ang isa sa mga pangarap ko. Na tipong hindi ko po problemahin yung kasunod na buwan. Kasi alam kong kaya kong bilhin yung mga bagay na gusto ko sa grocery. Hindi yung mga hindi yung, makabili ako ng bagong motor, hindi, makabili ako bahay, makabili ako ng lupa, makabili akong kotse, ganyan. Hindi, mga Leslie, kung tatanungin nyo ako personally kung anong pangarap ko, ito, lahat ng mga nakakilala ko siguro, ito yung lagi kong sagot. Pangarap kong makabili sa grocery ng walang pinoproblema. Na walang pinoproblema ang budget, na walang pinagkakasya. Kahit sa ibang tao yan, maliit na bagay yan. Kahit sa mga ibang yung mga may kaya na ngayon na parang normal nilang tinatamasa yan. Kami hindi namin natamasa yan. Talagang meron lang kaming budget for Hindi nga ako lagi nakakapag-grocery, sa totoo lang. Ang pag-grocery nga, kung wala kang tindahan, kung wala kang sari-sari store, it's a privilege na mag-grocery. Na makabili ng mga bagay na gusto mong kainin. Lalo na kung yung tipong bibili ka ng snacks. Yung ganun, simpleng bagay lang pero sobrang saya ko nun pag naranasan ko yun. Yung makabili ng sariling ref, yung mga ganun, makabili ng sariling washing machine. Kahit rice cooker, although may rice cooker na ako, di ko lang nadala sa aking apartment. Pero yung tipong ganun, yung tipong you're building a life for your own. And if you have a partner, you're building your life together and you look back. Sa dati, pansit canton lang yung inyong mga niluluto. Instant noodles. Yan, sorry po. Baka naman, pansit canton. Ngayon, nakakapagluto na kayo, nakakain na kayo together. Yung tipong yung luxury na nangyari sa kanila, pagod na kami, kaya o-order na lang kami ng food. Ay, napaka-ibang bagay yun. Yung ibang tao, hindi kayang umorder ng food due to the prices. And sobrang happy ako para kay OP kasi naranasan ko. Lalo na tumatak sa akin yung clip fan. Talagang tumama sa akin yung clip fan. Kasi naka-clip fan lang ako dati. And talagang kung talagang kayo ay nagmamahalan, nagtutulungan para sa inyong buhay at kinabukasan, makikita nyo yung slowly but surely ma-achieve nyo yung mga gusto nyo. Kaya nga actually mga ka-Destiny, may iwan akong kanta para sa inyo. Yung kantang ito ay nagde-describe sa atin kung paano nag-aantay ang pagmamahal at ang nag-aantay ang buhay sa atin. Siguro masasabi rin natin na true love waits, especially hindi lang sa partner mo, but also to the things that you desire and the things that you would love to do together in the future. Kaya for now, sa mga ka-Destiny natin dyan, sana sumakses din kayo sa buhay. Sumakses kayo sa mga bagay na natatamasan nyo ngayon. At sana, bigyan nyo yung sarili nyo ng chance to reflect and see na ang buhay na tinatamasa natin ngayon ay dati nating pinapangarap. Kung kayo man ay talagang right now ay nakakaranas ng hirap, magpursige lang tayo. Gawin lang natin yung best natin. And if you have a partner, make sure na magtulungan kayo. Success waits as long as you're waiting for it.
Kasi kung hindi naman natin hihilingin din yung mga bagay na yan, hindi rin natin yung matatanggap. Oo, ayos yan. Mangarap ka, mga kadesli. Mangarap ka. Gawin mo yung bagay na gusto mo. Pagsumikapan mo yung kagustuhan nyo o kaya with your partner together, gawin nyo lang yun. Kasi katulad ng pag-ibig, ang mga bagay na yan ay hindi naman kailangan madaliin. Kanya-kanya tayo ng daan. At nakakapaghintay yan. Dapat ikaw din. Kaya naman ito ang kanta para sa inyo. This is by Radiohead at sana katulad ng pagmamahal, makapag-antay din kayo. And this song is True Love Waits.